tanan, dalaygon ng Dios, mao kini ang adlaw nga magsimba kita, makapasalamat kita sa atong buhi nga Dios. Welcome sa atong online worship service, and we are also live at FMR 106.1 Babe Radio. Ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Salmo kapitulo 50 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ang Ginoo nga makagagahom nga Dios nagasulti ug nagatawag sa mga tao sa tibuok kalibutan. Nagasidlak siya gikan sa Sion, ang syudad nga hingpit sa iyang katahom. Moabot ang Dios ug dili siya magpakahilom. Mga kaigsuonan nga nagatan-aw karon ug nagasimba karon sa atong buhi nga Dios, giawhag kita ug giimbitahan kita nga moduol kita sa Ginoo. Nasayod kita nga atong pagduol sa Ginoo, mga kaigsuonan. Mao gid kini ang nakahatag kanato aron molampos kita, modaog gayud kita sa atong gidag-anan diri sa kalibutan. Magampo kita, Ama namong langit nun. Ikaw ang tuburan, ikaw ang gugma, ikaw ang amo nga kinabuhi. Lord, nagadangop kami kanimo, nagaduol kami kanimo, tungod kay ikaw gayod ang maghimo o magpahimutang niining tanan. Balang Espiritu, ubani kami sa among online nga pag-ampo o pagsimba nga na kanimo. Giyahi ang tanan nga programa, ang sequence nga among online na worship. Among itugyan kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa presensya
makapasayaw ka na mo kung dili sa imo lamang presensya, Ginoo. Lord, salamat sa kabutihan. Lord, maayo ka bisan usahay dili kami maayo nimo. May gugmaon ka bisan dili kami may gugmaon. Faithful ka bisan kami usahay mo pakyas nga na kanimo. We acknowledge your goodness today, Lord. Let's worship our King. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinaw ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglad. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y ating aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan.
walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan ko'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sing once more, purihin. Pupurihin ka, O Diyos. Lord, salamat sa presensya mo. Ang aming alay ay pagsamba. Oh, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan. Here we go! Walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw natin mga kapatid. Oh, let's together worship Him. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin. Gustong marinig ang sigaw ng ating mga pagsamba. Come on! Oh, sing with all your heart, church. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Oh, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, Diyos, isisigaw sa buong mundo. Aming isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes! Dakila ka! Tapat ka, Panginoon! Sa tula ng iyong biyaya, O Diyos! Tunay ka na, Diyos, sa pagmahal habang buhay namin sa batayan, Panginoon. Lord, salamat sa katapatan mo. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Salamat, Lord, sapat ka, Lord. You are sufficient to us, O God. Tula na kaming hahanapin, Panginoon. Kami ay magsasamba sa iyo, papasalamat sa iyo. Buong puso namin, Lord, pasasalamatan ang buhay na binigay mo sa bawat isa. Tanang dumog, himaya, kinuganan sa pangalan ni Jesus, and everyone will say, Amen. Maraming mga magadahin
mga igsoon ko ni Kristo. Nasayod kayo kita nga ang kalipay nga nabatunan sa matag usa kanato karong atakna, gasumikat kayo igsoon sa ato ang buhi nga Dios. So nasayod ko karon ang takna aron pagpasidungog sa atong mga abot, sa atong mga kinitaan ni ani nga kalibutan. Matod pa sa iyang pulong sa Book of Filipos, chapter 4, verse 19, gaingon diri, ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa naghingapi niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Sumpay lang ni igsoon sa ato ang paghatag sa Ginoo. When we give to the Lord, it talks about the obedience of our heart in times of returning back what belongs to His kingdom. And I do believe sa atong paghatag sa Ginoo na tagamtaman nato nga sufisyente gayud ang iyang panalangin sa matag usa. Amen ba mga igsoon? Makita nako ang mga aura sa akong makigsunan karong atak na is malipayon ug andam na gyud mohatag sa tong buhi nga Dios. Busa gihaw abog usab nako ang makaigsunan naglantaw naminaw sa radio nga sa inyong kinabuhi na sayod ko nga wala gid mo pasagdi sa Ginoo. Gihatagan yung niyag mga panalangin busa tagaig higayon ang Dios nga inyong balikan usab sa inyong finances nga dadawat sa tibuok semana, sa tibuok tuig sa tibuok adlaw kay nasayod ko wala gid mo pasagdi sa Ginoo. So karong atak na mga igsoon ampo ta, labing kamhanan namo nga Dios. Imo kaming gipahinumduman sa imong pulong o God, nga ikaw ang Dios nga naghingapin ang bahandi nga kung muobey kami sa imo ang pagmando sa iyo among kinabuhi. Padayon ka nga magpadagaya sa imong abunda nga panalangin kay ikaw kanunay matinud-anon ug ikaw kanunay masaligan sa imong mga pulong ani sa among kinabuhi. Nagnasayod kami nga sa among paghatag, sa among pagbalik Lord sa hustong takos para sa imong harian. Assurance kini sa matag usa kanamo nga ang sobra nga finances sa matag usa kanamo amo kining ima-enjoy nga wala ang pagpenetrate sa kaaway sa among kinabuhi in the name of Jesus. Nasayod kaming among relasyon nga nabatunan diha kanimo is ikaw kusa ang naghatag sa matag usa kanamo. Bunsa give us the heart to keep communicating you in times also Lord sa among paghatag sa imong gingharian. Nasayod kami wala na ang simbahan ng wala ang amo ang mga behind the scene nga naghinahanglan pero on the church need it para daghan pa ang soul nga ma-reach out, daghan pa ang soul nga maabdan Lord sa imo ang pulong sa imong mensahe kay nasayod ka o Dios gusto ni Lord ang imong pulong mo kaylap kayo Lord sa tanang kasuok-suokan ni ani nga kalibutan ug nasayod kami milagruso ka o gamhanan ka gayud busa karong atak na magkahiusa kami nga wala kami lang ipataas simbahon ug daygon kundi ikaw lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Gay ko ang ngalan mo, O Diyos, tungkol sa gibuhat mo sa krus. Ibigak ka ng mga diin sa pagunang ihanganin mo. Sa mulong-sulong mo singgit mo, sa pagkahihanganin mo. Ay ikaw ang angayan, O Diyos, sayawan ko. God is not going to leave you in trouble. He said, He will not leave you in heartache. It says, He will rescue you and you will give Him great glory. When you ask God, calls that a healthy prayer. Freedom begins when you start praying bold prayers. We have a problem, bisan pag-unsa na kadako, but we have a big God. You are in sickness right now, but our God is a miraculous God. He is the God that healeth thee. Today, God wants to open your mind nga ang kasing-kasing sa Ginoo gusto kaniya nga mapahimutang sa sakto. When God puts the directed blessing on you, it doesn't matter what somebody says. God's season. Lord, there is breakthrough with relationship. I-restore ni Lord tanan. But you have to believe. Tapos na tong imong kalisod. Tapos na ang imong mga pagbakho. Tapos na ang imong pagkawadon. Today, receive that. Good morning, maayong buntag sa matag usa, no?
I know nga doon nagay power interruption karon and maybe some of you no naga-prepare gayud nga dili komportable kay brown out gyud ang some areas sa Dipolog City, but thanks be to God because our place is filled with air condition kaya kan rapod comfort rapod no conveniente rapod ang matag usa. Salamat sa Ginoo. God is really faithful sa atong kinabuhi. Amen. Ingna yung tapad bisan dili ta faithful pero faithful gid si God. Ingna dayon. Atong katapusan atong Sunday, actually next Sunday we have a visitor from Bukidnon and Pastor Rani will share his word this coming Sunday, but this is my last Sunday and last series atong topic of remembering our faith, no? Ngadtos Ginoo. But today I will be sharing you about remember God's faithfulness, no? Atong hinumduman ang kamaayo o pagkamatinud-anon sa Ginoo. Matinud-anon ba ang Dios sa inyong kinabuhi? No? Matinud-anon gayud siya and He will always keep His promises. When God says, iya gayud nang tumanon mga kaigsuonan. Nga naman, wala gayud na usab, no? Gani ang atong amo untang i-share gahapong adlaw is about who God is, no? That God as a giver, He is immutable, no? Dili gid siya mausab, no? Pag faithful siya nimo, faithful gid siya. Dili lang siya by season ang iyang faithfulness. Karon atong sabton pag-ayo ang faithfulness sa Ginoo because this is the manifestation of God sa kinabuhi sa mga Israelita. Unsa may nahitabo sa mga Israelita ug unsa po'y nahitabo sa atong kinabuhi sa faithfulness sa Ginoo. Sa atong pagpadayon mga kaigsunan, no? Like to acknowledge sa atong pangayoon ang presensya sa atoang buhi nga Dios, ang balang Espiritu. Amahan namong langit nun. We are so grateful, we are so thankful, Lord, for all sa imong faithfulness diri kanamo, Lord God. Salamat, Lord, even sa ministry nga imong gisangon diri kanamo, O Dios, ang simbahan, even Lord, ang mga member, Ginoo. Salamat sa ilang kinabuhi, Ginoo. Speak to them, Lord, sa imong pulong karon and even sa viewers na mo, Ginoo, even sa radio station, sa FMR 106.1 Babe Radio. Lord, bisan asa man nga namati og naminaw karon nga imuhang pasabton, imuhang hatagan, Lord, og idea and even enlightenment sa imong word nga imong impart kanamo karon. Gamita kining imong alagad sa Pastor John na may mahimong effective ang iyang mensahe karon pinaagi sa imong itudlo kaniya. You are our teacher, Holy Spirit, and we acknowledge you in the midst of us. Work in us. You dwell in our life, in our hearts. We worship you and we love you, Jesus, in Jesus' mighty name. Amen and amen. And our foundational verse, brothers and sisters, is taken from the book of Lamentations. And maybe some of you here, wala kayo gabasa kung unsa gining book of Lamentations. Alam niyo, sa tinuod lang, kung mayon ganito og Lamentations, sa binisaya pa, kining pagbangutan. Kung mayon tao pagbangutan, unsa may dayon naa sa inyong kasing-kasing una-una? Sad. Di ba? Unsa? Very sad, no? Kanang gitawag nila og kanang sa Bisaya na pagbangutan or pagminatay, no? Mao ni ang mga kanang deep na feeling of or emotion mga kaigsuonan, lalo na sa mga kaigsuonan nga pamilya nga namatayan. Muna, kung imong tanawon, if you read in Lamentations, makita gayud nimo kung unsay kasakit or emotion sa mga Israelita sa dihang nakita nila nga ang ilang lugar gina-wash out, kanang wala gyud even their walls nga may protection nila, bungka ginatanan, mga templo, gipangguba, ang mga balay, daghan kay mga nangamatay. And who wrote this book of Lamentation? It is Jeremiah. Nakita ni Jeremias kung unsa gayud ang kahimtang sa Israel, ang nasud sa Judah nga talagang grabe gayud kayo, gi-wipe out sa mga Babylonian nga mga armies. And this is what the heart of Jeremiah. Yun siya diri, I remember my affliction and my wandering. Nahinumduman daw ni Jeremias ang iyang mga kasakitan o ang iyang nga nahisalaag siya. Di ba makita nimo kung wala na'y kay kapuy-an, katong mga pamilya nimo nangawala na.
Mura na kaog ka ng tao bitaw nga nahisalaag, murag iro nga walay tag-iya. Ingani ang imahe ni Jeremias sa dihang nakita niya ang pagbuntog sa iyang lugar nga gipromise sa Ginoo. I remember my affliction and my wandering, the bitterness, ang kapaitan nga iya gayong nasinati. I will remember them. Ug sa dihang may numduman niya, ingon siya sa verse 20, and my soul is downcast within me. Kana bitawng murag ang imuhang kalag murag nahagba gyud ba? Kana bang murag gyud kanang wa nagipaglaom. Kinsay makahinumdum diri sa ilang mga kapaitan. Kung inyong hinumduman, kana bitawng murag kanang past ninyo nga kinabuhi nga mga kasakitan ninyo, unsa may naaday ninyo sa inyong unsa man dayon inyong ma-feel. Di ba usahay murag maluya mo kung imong hinumduman. Og mo ni ang unang reaksyon ni Jeremias mga kaigsuonan. But, naa diri sa verse 21, yet, this I call to mind, and therefore, I have hope. Bisan ining tanan, butang gayud nako sa kung unahuna, therefore, nga duna gayoy paglaom. Kung sa ingon niya sa verse 22, because of the Lord's great love, we are not consumed. Nga tungod sa pagkadako sa gugma sa Dios, dili gayud kita malaglag. Bisan unsay kahimtang nato karon, may yung tangawa naman siguro paglaom nga muulan. Daghan na kay nangalaya ang basakan mga kaigsunan, dagko na kay bangag no. Ay nga naman nangasiak na ang mga yuta niini. Bisan pag unsay mga mahitabo niya na, pero di gihapon ta malaglag, di gihapon ta mamatay. Ingon pa sila habang naay ginhawa na ay pag-asa. Muni ang gusto ipakita ni Jeremias, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Say this word, compassion. Ang pagkamang diluluyon sa Dios, dili gayud mapakyas. It will never fail. Alam nyo, kung imo bitawng namnamun pagbasa sa Bisaya, kining verse 22 bitaw, imo yung maramdaman nga, bisan pag unsay imong gihimo at ubangan sa Ginoo mga kaigsuonan. Ingon gid gihapon ang Ginoo nga luoy jud ko nimo. Mo bitaw nang kanang gracias Ginoo sufisyente gyud kay nato kabisan sa unsa kanato ka makasasala mga kaigsuonan. Pero ang gugma dako kayo, gugmas Ginoo dako kayo. Unsa ingon niya verse 23, they are new every morning. Ibig sabihin, ang gugma nga gipakita, ang gugma o kaluoy sa Ginoo gipakita kada adlaw. Dili bahaw ang iyang pagkamaluluyon kanimo. Naluoy ang Dios kanimo kada adlaw ug nagtabang siya kanimo, agakon kaniya kada adlaw. And great is your faithfulness. Let's declare after this preaching the greatness and the compassion of God. Yung si Jeremias, I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. Ang Dios daw, maayo sa katong mga tao nga naglaom yun kaniya. Diba, usahay, makita nato sa natural, wala na'y paglaom. Pero maayo daw ang Dios kung siya ang atong lauman. It is good to wait quietly, or other translation of this, patiently. Say the word patiently. Wala kay boyfriend karon, wait patiently. Wala pa natuman ang imuhang gipangandoy nga makapasar ka, wait patiently. Kapila na ka nag-take, 1, 2, 3, wait patiently. Amen. Wala pa ni prosper imong negosyo, mura gyapon, break even lang, wait patiently. It is good daw. Diba? Karang uban, di na makahulat. Kung sa'yo nahitabo, dili good ang nahitabo. It is good to wait God patiently. O kanang patiently diya mga kaigsunan, matindi na. Ano man, it take patience, it take process, it takes time to wait nga igsoon. Pero pag abot sa time, wow, makayon ka nga, ha? Ako kiman, panganday, katuro man unta. Pero more than that, labaw pa sa imong gipangandoy.
Ganina mga kaigsunan, giduol na ko ang mga ushers. Ana ko ni, siyempre si Charlie, magina akong kanunay makita, kaya nga naman, ano magina siya kayo, kanang bisan layo kay na siya, gigikanan, pero talagang, alam mo, single siya, pero malipayon kayo yun, no? Ngayon ko nga, Cha, wala pa yun pas, ana dahil si Marie, wala pa. Oh. Wait patiently. Amen? Alam niyo mga kaigsunan, ginahinay manggudog, kana bitawng pahimutang sa Ginoo, dili man po niya tagaan ka dritsog asawa dahil dili pamahanay ang imong pamilya. Di ba kayong nana kay asawa, magisturbo na po ni yung pamilya ni mo, Cha, paliti mi diri kuan, kay wala pagyo, di ba? Ipahimutang nas Ginoo tanan. Wala lang mo masayod. He is orchestrating every aspect of your life. Ayaw mo gingon nga, kay wala kay uyab, dili ka bless. Kay wala pa kay partner, dili ka bless. Hay, tandi. Tanawa ng pitaka ni Charlie. Wala na isulod, pero ATM ra. Ang transaction tanan, ATM na. Tindi. Paymaya lang. O swipe up. Pak. Praise God. Hallelujah. Sa una, di ba, kisa kayo gustong baga og wallet. Gusto mo yatag baga og wallet. Bitaw na ka ng mga resibo at nalang ipasulod para madugan-dugan o baga. Ganahan, tagbitaw, 20, bis, pwede ron ta na ito nga tag 100, at i-20, 50, para mo baga-baga. Di ba? Alam niyo mga kaigsunan, wait patiently. Kaya dili man na ingon nga, karon dayon, it takes process, unti-unti nga ipahimutang i-plaster sa Ginoo. Pero the word patiently, it takes time. No? In verse 27, it is good for a man to bear the yoke while he is young. Mabitaw ng kanang usahay, kung bata pa ta, kung napa mo sa inyong kabatanon, okay man nga inyong dalon, una mo yung mga pasanon, okay ra na. Kay training mapunas tong kinabuhi, that someday makita din mo yung kaugalingon nga bisan sa imong mga pagsakripisyo, doon na gayon ay bunga og ani kanang tanan. No? This is a great passage to look at as a believer karon. Mga magtutuo diha ni Kristo because it deals one's life most pressing questions. So man, ang kasagaran nga question. That as a Christian, how do you deal with sorrow in your life? Kasi ang mga Kristohanon, their mindset ang uban, nga kung Kristohanon ka mga kaigsunan, di na kamuagi og kasubaanan. No! It's a wrong thinking nga kung nangalagad kas Ginoo, duol kas Ginoo, wa na kay kasubaanan. Naagyud tay kasubaanan samtang naapata diri sa fallen world. And how do you cope with that suffering? Unsaon nimo na pagdala, unsaon nimo na pag-cope up as a believer of Christ? How do you handle emotions? Kasi diri man ta sulayan ni Satanas kining atong emotion. Amen. Ayaw pagingon nga Kristohano na ka, di nimo ipakita nga di ka muhilak. Dili nimo ipakita nga duna kay kasubaanan, duna kay problema. Duna gyud kay problema, ma-Christian ka og wala ing naimtapad. Di na mo katingog, no? Kay puro na problema. How do you handle emotion? Or perhaps, dunay mga sitwasyon ninyo karon. Loved one, family, relationship. Should our response, church, viewers, as Christians, be different from the response of those who do not know the Lord? Dapat makita nato or ma-differentiate nato mga kaigsuunan as a Christian kung how do we react even katong mga non-Christian. Dili kay makita pa nila nga mas maayo pa mo react tong non-Christian, mas maayo pa mo react katong mga wala makailas tong Ginoong Hesus. Basin ikaw affected kayo, pero katong walay simba-simba, chill lang. Pikpik kayong tapad, kalma lang. What's the difference? Ang Kristohanon makikita pinaagi sa reaksyon. What is your reaction in the midst of financial problem? What is your reaction in the midst of broken relationship? What is your reaction when people are rejecting you, are persecuting you? Muundang makastaas sa imong kamot. Muundang baka sa pagbasa sa Bible, muundang baka sa pagsimba igsoon.
there should be no differences or there should be a differences sa non-Christian ug non-Christian. And I believe so. I believe that this verse in the Lamentations teach us how to value this sorrow nga itong na-experience kinabuhi. May pa ning mga bata. Di ba? Wala may problema, no? No, wala, no? Ay nga naman, ang problema ninyo, inyong mama. Oh, lingkod-lingkod na, re-rock sa kayo. Di ba? Amen. Ingana po natatano. Sige, balik ta pagkabata. Nga walay yun na una ba? Kung dili, balon lang. Kung saan na po kaya ang balon lunis? No? Kanindot. Pero usahay man good, magkadako atong pamilya, magkadako ang church. Manggay mga stress factors, doon na manggay mga kasakitan o kasubanan. At today, how to deal that? Unsaon nato na pag-cope up, brothers and sisters. And the book of Lamentations contains a series of laments. Kaya kung inyong basahon, ang lamentation, nagisgot yun kung how Jerusalem distracted by the Babylonian captivity, mga kaigsonan, in 586 BC. And makita nimo si Prophet Jeremiah, speaks for the whole nation of Israel. Alam niyo mga kaigsunan, until now, makita nimo daghan kayo mga rockets nga musulod sa Israel. Pero nakita na ko ang picture nga ang drone daw, ang drone sa Israel, kamot daw Ginoo ang nagunit. Hindi Praise God. Pero saan ka pag-intercept na nga sa kadaghan kayo. Gamay kay nga nasod, pikas-pikas nga mga countries magsigig dungan og mga missile nga pasulod. Kana go mga tao mingon lang go, woo! Di ba? Mo siren dayon, no? Pero ma-intercept man gyud nila sa drone. Ingana sila ka protected na dos Ginoo. Unsa ka kuan ang ilang wisdom nga gihatag sa Ginoo kanila aron ma-intercept nila na tanan. Small nation, but they have a big and great God. Diri sa Lamentations, mga kaigsunan. Munang, if you read Lamentations wholeheartedly, maluya gid mo. Kaya mo inamnam bitaw ninyo pag-ayo. Nga din yung mga Israelita, no? Grabe gid lang pakigbisog. Grabe gid ang mga namatay. Alam niyo, ako nabasahan, after daw sa tragedy or destruction sa Israel, ang mga Israelita, gapanon daw na sila. Wala sila laing dala, kundi ang ilang kaugalingon. Walay bag, di na ka pwede atong dala pa kauunsa, wala na. Sunod-sunod na lang kag asa mo dapit ipahimutang mga gipang-captive sa mga Babylonian nga mga kuan. Wala gi paglao mga kaigsuonan. But in spite of all this, nakaingon gihapon si Jeremiah that the steadfast of the Lord, His great love is unfailing. They took the strongest and best of the survivors and marched them off as slaves. They ransacked the temple, they broke down the city walls, and they left the streets and houses in ruins. Everything was stripped away, and the Israelites suffered immense loss. What was even worse, the Israelites had brought all this on themselves. Ang ila lang gidalay lang kaugalingon. They had rebelled against God and defied His commands. Dili man pud ta ka blame nga tungod sa ilahang mga giagian, syempre mingon gina sila nga sus manggiday itong Ginoo nga among gituhuan. Munang they rebelled against God, daghan ang mga ni defied sa Ginoo, and so they were enlarged but responsible for the losses they have suffered. And the book of Lamentations was written aftermath, human sa mga panghitabo of all this incredible sorrow and loss. Church viewers, what do you do when you are facing with sorrow and loss in your life? Unsa bay imong buhaton kung ikaw makasagubang og mga kasub-anan og mga nawala nga imong gigugmas imong kinabuhi? How do you keep the sorrow and troubles of the past from poisoning the present and obscuring the future? Pero doon na kay kasubanan mga kaigsunan o dili kayo garantiya, sometimes mo niya itong madala sa present and even mo pag yun ang atong madala sa future mga kaigsunan. Mo bitaw na nga tungod sa imong pagkaikaw karon, tungod kay imong nadala
ang mga negative nga experience from the past. Amen. How do you find the hope to carry on? That's what we want to look at these Lamentations this morning. And makita na to, in this verse, we find Jeremiah remembering all the sorrows that Israel had recently experienced. In Chadri, and I read again, I remember my affliction and my wandering, the bitterness and the gall. I will remember them, and my soul is downcast within me. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. And the more he dwells these sorrows, the more sorrowful he becomes. Di ba, kabantay, bitaw kung nabitaw ta sa kasubanan din. Ato bitaw, hatagan bitaw siya og kinabuhi. The more nga, masubo yung tagsamot. Amen. Di ba, kana bitaw na namatayan, kabantay yung psychologically ha. Doon ay mo dool dito. Hilak siya ayon sa namatayan. Anong gibiyaan minimo nga, wala pa man na plaster atong mga kuan, wala pa naka-eskwela ni si Undoy, si kuan, ano. Tapos nadayin mo dool bitaw, tapos mau gyud, pait juga pa. Dinana po yung musunod, bugat kayong pamati. Pero pag ikaw mo dool dito, mo support ka niya, hindi mo siya nga, dilanggot, may Ginoo. Di ba, lahi kayo ang impact psychologically. Mausap na sa inyong problema. Muna, pag natay problema mga kaigsunan, una yun imong himuon, mangita iyo ka, mahatag bitaw ni mo, encouragement sa imuhang problema, ay yun nga mudugang bitaw ni kabugat sa imuhang kasing-kasing. Amen. The more sorrowful, or the more we dwells on the sorrows, the more sorrowful he becomes. That leads us to the first truth we can learn from this verse. And numeral number 1. Dwelling on your sorrow will only increase your sorrow. Ang tao daw na kanunay magpuyo sa kasubanan, magkadugang lang ka, no? Madugangan lang ang imong mga kasubanan. Now, that does not mean that you should not express your sorrow. When you experience any kind of loss in your life, it is good that it is right for you to express your sorrow over that loss. Mabitaw kung mga Kristohanon, now let me remind you, kung doon na tayo problema, ayaw paasip nga wa kay problema. Amen. Diba, mayan ka nga, bless kay ko, pero tinuod lang, nagyo kay problema. Be admissible, o kanang be real, kung doon na kay problema, kay ingon siya diri, kinahanglan ato gina-express, kung doon na kay kanang mga kasubanan, no? Ingon siya diri. We don't always hear that in church, some people teach that as Christians, we should never be sad. Masahay man gud na ato mangunguan nga kinahanglan mosulod tag simbahan, kinahang malipayon bisag naagid tay problema. Kinsa na ay problema diri? Kinsa yung problema? Ano mga okim lagi yung mga aura? Kapasi pa mo? Kinsa yung problema diri nga napay baryon nun? Praise God. Duharay ni matinudanon diri. Kanang uban diya, ambot. Nagproblema na silang pagkabakakon. Some people teach us Christian, kaya nga naman usahay, kinahanglan nga sa church, alive yun ta. Kinahanglan sa church, mong isiyog ka, bisag doon na kay problema. Alam niyo, ang church, dili ni sa mga tao nga walay problema. Daghan kay sugatan diri sa simbahan. Amen. O ang simbahan para sa mga sugatan. Kaya inayam tapad, samaran ka. Samaran pati karon. Amen. The church is the church of sinful. The church, dili siya church mga kaigsuunan kung puro lang mga holy o santos diri. No. Sinful, broken, mga dunay apan. Kanadong naong sa imong kaptapad na ba'y apan na. Siyempre, di mo makita kay gamas, Pastor Peter G. The church is para sa mga sugatan. Muna, ang imong kaubang tapad, muna iyahang role, magtinabangay. Dili kay magmaritisay. Tabangan. Sige, yung saon sa may kutabang ni mo sige. And sometimes as believers,
we feel this pressure to put on a happy face and pretend that everything is okay, even when it is not. That's not right, because it is not honest. Read Paul's letters in the New Testament and you will see that Paul didn't mind sharing his struggles with others. Bantay mo si Pablo? Inja? Grabe kay siya mga kasakitan. Grabe kay siya giagian. Diba? Nistorya ganin siya. Nagisulod na lang siya bukag, gi-stone siya, gi-persecute siya, even to the point of death. He's very honest sa iyang sitwasyon. Pero ikaw, dili ka pa honest diya. Saan? Ano siya problema ni Maron? Siyempre, partner. Ano siya problema ni Saan? Smile siya. Sakto na ito ko ingon. Then there are other people who advocate stoicism. So kini yung mga nagpa-pretend daw, mo ni siya ang mga tao nga kanang mga stoics, no? Stoicism teaches that you should not express any emotion at all during times of loss. Pero alam niyo mga kaigsunan, doon ay mga tao nga dali kaayo muhilak bisan og dili ilang problema. Kanang bitong emotionally kanang sensitive kaayo ba? No? Usahay gani ang uban bisag problema niya, imo ang kunang-kunon nga problema nimo. Di ba namin nga, sis, dako kay kong problema. Unsay imong problema, sis? O, di ba? Mura na hinog, mas ikaw pa ang naay dakong problema. Tapos mahilak dahil, ay sis, kuan ba gina sis, ana bitaw, may nga na. Napoy uban nga nagpa-pretend. O kini daw, stoicism teaches that you should not express any emotion at all during times of loss. Wala lang. Saan doon ay problema? Wala lang. Simply accept whatever comes your way without any emotional response at all. Well, as Christians, we don't believe in faith. No? Kaya sabi mo ganamang ngayon nga, mo naman gini akong palad. Wala na, dili na lang yung ko magpakita o kuan nga, affected kay ko. Di ba? Pero ang Christians, mga kaigsoon, we believe in God, which is completely different. Wala ta nagtuo nga mo gini atong palad. Atong palad, mga kaigsuonan, is panalanginan o gi-prosper kita sa Ginoo, ampingan, proteksyonan kita sa Ginoo. Amen. These ideas may all sound good and noble in the outside, but they are not biblical. Church viewers, God teaches us throughout the Bible that we may and we should express our sorrow during times of trouble. So sa panahon nga aduna kay troubles, that's the time nga imong i-express ang imong kasubanan. Ang problema, kung naakas kasubanan, tapos malipayon ka, sulay daw na inamatayan din, ikaw rin kakataw-katawa. Lami ba tanawon? Wala kas panahon, pauli dito. Wala kas sitwasyon. Mo na, kung doon na may sitwasyon, doon na may problema, din express, be honest. Diba, ayaw, ingon nga, dili na yung kumakuha ng problema. Dili na yung kumakuha ng mga pagsulay. Naagi na mga kaisunan. And what is the whole book of Lamentation, if not a divinely inspired book expressing sorrow during a time of great loss? Read the Psalms and you will find out one example after another of people pouring out their hearts and frustrations and disappointments before the Lord in prayer. Romans chapter 12 verse 15, rejoice with those who rejoice. Kaya kung naas kalipay, din malipay ta. Dili ka malipay kung siya nagmalipayon. Kinsay tao nga na. May mga tao nga na nga bisag kalipay na nila pero ikaw di ka malipay. Ngayon, pagka nga nalipay ka to siya. Tapos pag mahilak siya, may yun namirisi. Ano na may mga tao nga na ba? Murag dili, malipay, sa kalipay suban. Bitter. Ano na may mga tao nga na exalt, sagdain na sila. No? Yung pa siya diri, kasi pinakanindot to short nga verse sa Bible. Jesus wept. Memorize that verse. John chapter 11 verse 35. Jesus wept. Si Jesus is so honest usab sa iyang feelings, sa iyang emotion. Mihilak usab siya.
So it is good, church, viewers, and right for you to express your sorrow. God gave you tears. Unsa man day purpose ana mga luha? Para lang yung naipiskat? Para sore eyes? Nanang luha para sa panahon nga masakitan ta, sa panahon nga adunay mga kasubanan, sa panahon nga moagi ta gibugaton og pagsulay. Kinahanglan honest kita na muhilak tubangan sa Ginoo. Cry when you need to. Feel free to use the tears, no? Talk about it, pray about it, journal about it. Hala, pati na inyong paghilak dapat inyo nang gina-journal. Nihilak ko alas 12 kadlawon. Alas 12 tungang gabi. Tapos, pila to kapatak. 20 kapatak. Tapos, ang patak mura kada kog popcorn. Cry when you need to. Diba namin, iban mayon nga, alas 6, okay, hilak na lagi ka. Siya, wala rin eh. Kumuhilak. Strong ko. Independent woman ko. Pray about it. Talk to a friend. Muna mga manifestation ba that you are so real? Draw a picture, write a poem or a song. Grabe na kayo kahite. Kung sana, kan level up ang imong mga kasabaanan ba? Imong paghilak. And whatever it takes, express your sorrow and grief. Let it out. Church viewers, let me say this. Expressing your sorrow is healthy. Healthy na mga kaigsunan nga inyong gi-express na. But dwell on your sorrow is not. Express nimo kung nasubo ka, pero kanang pagpuyo niya na, paghatag o kinabuhi na niya na, muna na ang dili maayo. Dwelling on your sorrow will not increase your sorrow. Subpoint letter A, dwelling on your sorrow will poison your life with bitterness. Mo din na ang defect kung magpuyo gyud kita sa kasubanan. Maka-poison kini sa atong kinabuhi nga puno gayud og bitterness. And dwelling in your sorrow will increase your sorrow first of all by poisoning your life with bitterness. Subpoint letter B, dwelling on your sorrow will eventually lead you to depression and despair. Mo nang ma-depress ka, no? Mo din nga daghan kay negative nga impact. Kaya nga, ingon siya diri sa Lamentations chapter 3 verse 20, I will remember them and my soul is downcast within me. I will remember them is an interesting one in the Hebrew. No, it's actually the word remember used twice. I remember them. No, but some of us are so good at remembering the negatives in our life. We don't just remember them. We twice remember them. In fact, we seem to remember them twice as much as anything else in life. Mahilig tagsigig hinumdom sa mga negative or mga dili maayo nga nahitabos tong kinabuhi. Church, when you twice remember your troubles, remembering your troubles, when you dwell on the sorrows in your life, that will lead to depression. Dili maayo ang mahituman igsoon. Subpoint letter C, dwelling on your sorrow cannot bring you hope. Kung magpuyo ka, pirmi sa kasubanan mga kaigsuonan, wala na kay tanaw nga doon na pa'y paglaom, doon na pa'y pag-asa ang imong kinabuhi. Kaya nga naman, imo namang gipuy-an ang negative. Wala na gid mo na niya ang akong kahimutan. Mo na gini akong palad. And because of all this, dwelling on your sorrows cannot possibly bring you hope. Now let's go to the second part of this topic mga kaigsuonan. That we need to remember God's faithfulness. Bisan mayon ka nga wala na pag-asa, pero the faithfulness of God will bring you hope. That's why we need or choosing to remember God's faithfulness will bring you hope. And this is something else that the author calls to mind, that we will spend the rest of our life and the rest of our time this morning looking at verses 22 to 27. Sige, ingon diri. In Roman numeral number 2, choosing to remember God's faithfulness will bring you hope. Kung ang imong gihinumduman ang pagkamatinud-anon sa Ginoo, muna imong gipili, muna yung maghatag kanimo og paglaom sa imong kinabuhi.
The climax of the whole book of Lamentation actually comes nining a verse. O diri na to makita, unsay giingon niya diri sa pagkamatinudanon sa Ginoo, that they are new every morning, and great is your faithfulness. God, church, is not only faithful, but His faithfulness is great. Dili lang siya matinud-anon, pero ang iyang pagkamatinud-anon is dako. Dako kayo igsoon. His faithfulness is perfect. His faithfulness is infinite. His faithfulness is overflowing, far beyond human faithfulness. Isa na nakita nimo diri nga tao nga faithful. Wala. Think of those most loyal and faithful nimo nga friend nga imong nahibalan. Kinsa? Jeff, kinsay loyal nimo nga friend gyud, kanang faithful nimo? Ha? Ikaw? Pag-think ba, wa you ka naminaw? Si Jikunaya? Jikunaya? Are you sure faithful na loyal na nimo? Di manggal na magbilin og sudan? Ayaw ka kumpiyansa na. Tapos Jik, ayaw po kumpiyansa ni Jeffrey. Kaya wala ganiya dala ang imong stick gahapon. Pero mo, gadra marami dito sa kwan, maraming kiang. Tak, tak, tak. Kaya nga naman, walay stick. Pero tungod sa faithfulness, kamaayos Ginoo, doon ay hikap nga tao. Pero mo, driver, ningon nga, naman ko stick dito. Paano nagka-stick ang driver? Si Elmer, nakakita og stick, sara ka buok. Tindi, iyang gihatag ni Jikunaya. Kaya ayaw mong salig sa inyong mga kauban, kaya dili na sila loyal. Dili na sila faithful. Muna, ang tendency niyo, madismaya, ramo, wow, gini mo niya. Di ba, gitaguan niya imong stick? Asa gitaguan sa imuhang U-box. Pero, ang driver, nga dili ni mo pirming kauban, no? Kauban na rin, nagbiyahe. Mo pa'y nakahatag ni mong stick. Kaya ayaw kumpiyansa na yung tapad. No? Ikaw po, Jik, ayaw salig kayo. Joke na. Pero alam nyo kahapon, maragi hapog dua ka drum. Salamat kay Jikunaya. May kay Jikunaya, bay. Grabe, dili may ilan nga usara ka book stick. Praise God. Ayun naman, iyang kamot po gana. Because of the faithfulness and the love of God, no, everything was put into place. When you choose to remember God's faithfulness, instead of dwelling on your sorrow, you too will find hope instead of bitterness and despair. Choose to remember. Usahay manggod na wad nato og paghinumdum ang gihimos Ginoo kanato. Masyado natong ginumduman ang mga gihimo nga sala, ang mga negativity, ang mga nga kapaitan lang, nalimtan nato na dunay gihimo ang Dios nga maayo para kanimo. Kay kung wala pa'y gihimo ang Diyos sa imong kinabuhi, dili ka mabutang sa imong kahimutangan karon. Kabalo ka at ubangan sa Ginoo kung unsa atong kakulangon. Amen. Kabaluta sa atubangan sa Ginoo kung unsa atong mga lapses ug mga shortcomings. Pero tungod kay faithful ug ang gugma sa Ginoo dako mga kaigsunan, kaya niya ka karon ug buhi gyud ka kaayo. That's the thing nga ato gayong hinumduman. It makes sense when you think about it because God has been faithful in the past and I can trust Him with my present and the future as well. Because God is faithful, I have strength for today and bright hope for tomorrow. Verse 22 to 27, and I'm closing this, no? Specifically emphasize two aspects of God's great faithfulness. God is faithful in His great love for you. Timana na to na. God matinud-anon siya sa iyang dakong gugma kanimo, o God is faithful in His goodness sa iyang pagkamaayo kanimo. God is faithful in His great love for you. Unsa niya gipakita ang iyang pagka-faithful? Naluoy siya nimo. Bisan pakyas ka. Ang Ginoo wala na usab sa iyang pagkamatinud-anon bisan kita dili faithful niya.
Dili ginang mausab ang pagkamatinudanon sa Ginoo. E nga naman, ang iyang pagkamatinudanon is His essence. Muna siya. Ang imong pagkamatinudanon sa pagsimba niya, dili makapahimo niya nga matinudanon. Amen. Dili mausab. Bisan pag magluhod ka, sugo dito sa pultahan. Musimba ka, isinggit ni mo yung ngalan. Tanang tao magsimba sa Ginoo, matinudanon sa Ginoo. Dili makuhaan o dili mausab ang iyang pagkamatinudanon. He is always faithful. That's God who He is. Pero, dunay maayo nga mahitabo or dunay maayo nga outcome kung kita magpabilin nga faithful sa Ginoo. God is faithful in His great love for you. It is because of the Lord's great love that we are not consumed. I would encourage you today, remain faithful of God's love. Remain faithful of His commandments. Remain faithful sa iyang instruction kanimo kada adlaw. Every morning, Lord, naaman ko'y gibati karon nga kasubanan, doon naman ko'y gibati karon nga sakit. Pero Lord, magpabilin gyud kong matinud-anon kanimo. And how do you do that? Being faithful. Dapat bisan sa Sunday, mahatagan nimo siya time. 2 hours lang ang gipangayo sa Ginoo kanimo. Pero mas gibaylo nimo ang 2 hours sa uban pa nga mga butang. Kana palang daan. Unfaithful na ta. Ang Diyos, every time you call upon Him, when you have problems, He is faithful. Agakon ka, tabangan ka niya, o gi-comfort ka. Pero duha lang iyang gipangayo kanimo sa matag Domingo. I will serve the Lord, I will worship the Lord, ug dili gyud ako i-spend sa tanang butang ang adlaw nga Domingo, alas 8 hangtod sa alas 10 or alas 9:30. Remain faithful mga kaigsuonan. Because God is always faithful and His love is everlasting. Everybody stand and let's offer a worship nga to sa Ginoo. Oh, thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Oh! Great is thy faithfulness. Sing once more. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Thank you, Lord. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faith. Oh, let's sing the verse song as we gather. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Glorify His name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because He came. We'll be blessed because He came. The steadfast love of the Lord
seasons, His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yes, Lord Father, we thank you, Lord, for your great love. We thank you, Lord, for your unconditional love. We thank you, Lord, that your faithfulness is beyond. You can never imagine, oh God. Thank you, Lord. Ibisan na sahay, mapakyas kami kanimo. That you remain loving. You remain forgiving. You remain gracious. Salamat, Ginoo. Wala gayon puas ang imong pagkamatinud-anon diri ka namo. Thank you, Father. We worship you in Jesus' mighty name, and everyone will say, Amen. At ipadayon igsoon ng communion. Kinsaman ako, ikumpara kanimo, nga dili mapakyas, bisan kanos amo pasaylo ka. Mga problema ug balatian, walay laing tubag, ikaw lamang o Diyos, kamhanan ka. Kahibulungan ka, Ginoo, dili matugad imong kaayo, pagkatamis yun sa buhing ngalan mo. Handumon ko ang gibuhat mo sa katapusang panghihapon. Gikuha mo ang paan, ipasalamatan, simbolo sa lawas mong halal. Mga kaigsunan nga nagatanaw through online o mga naminaw sa radio, kung doon na kamo yung mga element, doon ay pan or biscuit nga inyo ang ginagunitan karon, nasa inyo ang tagsag sa inyo kapanimalay, doon na usab juice, gamita kini nga mga elemento, nagsimbolo sa lawas o dugo ni Jesus. Tungod kay atong gituan, pinahagi siyang dugo, o pinahagi siyang lawas, kita na pasaylo, nakabatunog kadaugan. Kaya nadawat na ako gigan sa Ginoong gihatag usab na ako kaninyo. Nga ang Ginoong Jesus sa gabi nga gibudian siya, mikuha siya og pan. May pasalamat kini mo pag-usab ug mingon, kini mao akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako, mag-aampo kita. Amahan namong langit nun, mapasalamaton gayud kami nga na kanimo. Nga tungod sa imong dakong gugma diri kanamo, imong gipadala ang imong bugto nga anak aron mahimo nga may baylo sa among tagstagsa ka mga kapakyasan. Lord, salamat nga pinaagi nining pan nga nagsimbolo sa lawas ni Jesus, nakabaton ug kadaugan ang matag usa diri kanamo. Lord, tabangi kami nga sa among pagkinabuhi kanunay namo, Lord, huptan nga imo nang gidaog ang tanan, imo nang gihatag ang kalampusan tanan didto sa cross sa Kalbaryo. Sa dihong niyon ka nga it is finished. Natapos na, Lord,
ang tanan mo mga pag-antos. All we have to do is to accept, to claim and believe, Lord God, na kanang tanan nga among naagian karon o Dios. Mulabay lamang og dili kami magpuyo niana. Tungod kay imo nang gihatag kanamo ang victory. Salamat kayo Dios sa among kining dawaton. Salamat sa kadaugan sa tanang aspeto sa among kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake the bread. Samang paagi tapos ang panihapon gikuha niya ang kupa. Tungitas ang kupag siya nagaingon. Kini mo akong kupa sa bagong kasabutan. Buhatan ninyo kini sa matag-inom ninyo ni ini sa paghandom ka na ako magampo kita. Mahana mo langit nun. Salamat kayo Diyos sa imbugtong anak nga iyang giula ang iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo. Ang dugo nagsimbolo sa kapasayloan sa among mga sala. Siya ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Salamat Lord God. Ang dugo ni Jesus nga hinlo mo'y nahimong kabayaran sa among mga pagkamasalaypon. Salamat Lord, nga imo na kaming gipasaylo, imo na kaming gidawat, ug ang tanan nga among nahimo supa kanimo, imo nang gibayaran pinagi sa imbugtong anak dito sa cross sa Kalbaryo. All we have to do is to believe na kami imo nang gipasaylo, kami dili na condemn, kami imo ng mga anak, mga manununod nga anak, nga adunay benepisyo sa imong gingharian. Amo kining dawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's drink the cup. Kaysa matag inom ninyo nining kupa, matag kaon ninyo nining pan, isangyan ninyo kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Gampo kita. Mahana mong langit nun. Salamat kay Ginoo sa importation sa imong word karon Lord God. Likod ni ining kasubanan Lord God. We are admitted Lord. Amo kayong ipakita o Dios. Kami tao lang Lord. Mubati og mga afflictions. Mubati gayud sa emotional. Salamat Lord God ni ana. Patuloy mo kaming lig-onon Lord sa imong pagkamatinud-anon ug sa imong dakong gugma. Diri ka namo. Nasayod kami, Lord, every day, every morning, we are being renewed by your love, by your unconditional love. Salamat to sa Lord sa mga kaigsuonan, Lord God. Patuloy nilang lakwan ang imong mga pagtulunan, O Diyos. And dili kini mahimong kawang, lalo na sa mga naminaw karon O Diyos. Patuloy ka nga mag-manifest, mag-reveal, o mga maayong, mga good news sa ilang kinabuhi, Lord God. Aron sa inyo ni Ana, Lord God, that they will live in accordance with your will, O God. Thank you, Father, and even this church, the worship team, that all the working committee, the IT, O God, the productions, Lord God, continue to anoint them, Lord. Speak to them, Lord, their commitment and passion in serving you. Even, Lord, ini mga maninimba, Lord God. Lord, we pray for the overflows of love, overflows of protection be upon them, Lord. And I speak shalom sa ilang kinabuhi. Nga bisan na doon na may mga troubles, O God. Magpuyo sila nga adunay kalinaw diha kanimo Dios. And we lift our hands together for the final blessing. May the power of God be with you all. I declare that He will protect everything upon you. I declare that grace is teaching in every way. I pray and plead the blood of Jesus over your household, over your work, over your family, and over your relationship, over your children. I declare that no evil will come upon you. I declare that the plans of evil will not prosper. And now unto Him who is able to keep you from falling and present you faultless before the Almighty God, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever. Amen and amen. Thank you for worshiping with us. See you next week. You are blessed.